Sa oras na ito ay tayo po dadako na po sa isa sa pinakamahalagang part ng ating pong pagsamba. Walang iba kundi ang paikinig at pag-aaral ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Okay? Bago po tayo dumako po sa Word of God ay gusto ko muna pong i-declare yung ating pong Luke chapter 4 verse 18 to 19. Thank you, anak. The Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord favor. Our Lord Jesus Christ, He is anointed one. Praise God. Hallelujah. Okay? Alam nyo mga kapatid, sa buhay ng isang tao, napakahalaga po ang bawat ginagawa nating decision making sa ating mga buhay. And every decision making na ating ginagawa sa ating buhay, alam niyo po ba, iyan po ang magdadala sa atin sa isang sitwasyon na maganda at pangit. Sa isang sitwasyon na malungkot at masaya. Sa isang sitwasyon na pinagpala at miserable. Kaya, pakatandaan po natin na sa ating pong mga kamay, una sa Diyos, pero tayo po ang magde-decide. Tayo po ang magpapasya kung ano ang gusto po nating tahakin at sitwasyon sa buhay. Napakaraming tao sa ibabaw ng mundo, sa sitwasyon ngayon sa ating pong kapanahunan, may mga taong lugmok sa sobrang problema at pagsubok. Kung bakit niya po yun nararanasan, yung say sobrang dumadanas sa matinding problema at pagsubok, yun po ay bunga ng kanyang ginawang desisyon kahapon o nung mga nakaraang panahon. Yun po yung kanyang naging pasya. Kaya po, yun po ang naging consequence. At kung bakit maraming tao na dumaan sa matinding pagsubok at problema, pero nag-decide po ng tama, at ngayon po'y dumadanas po ng kapayapaan, kagalakan, katagumpayan sa buhay, yun po ay naging bunga o naging consequence ng kanyang desisyon kahapon o nung mga nakaraang panahon. Kaya, wala pong po pwedeng sisihin ang bawat isang tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo, especially po yung mga taong lugmok sa pagsubok, kahirapan, problema. Walang iba kundi yung kanyang sarili. Kaya na po, napakinggan po natin yung testimony ni Clarissa. Siya yung may sabi na talagang sobra siyang struggle that time. Meron siyang relihiyon. Siya po yung may sabi. Hindi ko na po babagatin yung dati niyang relihiyon. Meron siyang relihiyon, pero lugmok po siya sa sobrang bigat, problema, pagsubok, struggle, or depression. Pero isang araw, siya po ay nag-decide. Inopen po niya yung kanyang tahanan. Inopen po niya yung kanyang kaisipan at yung kanyang damdamin. Hinayaan po niya na merong lingkod ng Diyos na nag-offer sa kanya na siya ay bahaginan ng salita ng Diyos. Yun po yung kanyang ginawang desisyon noong time na yon. At siya po yung may sabi lumabas sa kanyang labi. Doon nagsimula na nabago yung kanyang sitwasyon, yung kanyang daladala, yung kanyang pinagdadaanan sa kanyang buhay. Natutunan po niyang magpakumbaba. Natutunan po niyang humingi ng tawad. Natutunan po niya talagang aminin yung kanyang mga pagkakamali. Bakit po nangyari yon? Sapagkat meron siyang ginawang desisyon. At yun nga po ay hinayaan niya na siya po ay makapakinig at makapag-aral ng salita ng Diyos. At yung po sinasabi niya ngayon ay hanggang ngayon ay nararanasan niya po yung bunga ng kanyang ginawang desisyon. Kaya napakalaki po ang impact sa buhay ng bawat isang tao sa lahat ng ating ginagawang desisyon sa ating buhay. Kaya po, ang topic po na akin pong ibabahagi ngayon sa inyo ay aking po pinamagatang, every decision
you make will change your life. Sa bawat desisyon na gagawin natin sa ating buhay, ito ang babago sa iyong buhay, sa ating buhay. Meron po bang nangangarap na mabago ang ating mga buhay? Napakalaking bagay pala ang gagawin nating desisyon sa ating buhay. Kaya, napakahalaga sa bawat decision making na ating pong gagawin, napakahalaga po na lagi po ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Yon ay sobrang lugmok sa kahirapan, sobrang depressed. Gusto na niyang magpatiwakal, gusto na niyang wasakin yung kanyang buhay. Wala na siyang nakikitang magandang kulay na nakikita sa kanyang buhay. Bakit po nangyari yun? Sapagkat meron siyang nagawang pagkakamali na desisyon sa kanyang buhay. Karanasan yung ganong senaryo sa kanyang buhay. Kaya, bakit natin iintayin pa na yung buhay natin ay dumanas tayo ng napakabigat, napakatindi, habang hindi pa po tayo dumadanas ng mabibigat na sitwasyon sa ating buhay, sama-sama na po tayong mag-decide, magdesisyon ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. At ang magiging consequence po niyan ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po ang sinabi ng Panginoon. John chapter 10 verse 10. Sabi ni Jesus, kaya lamang paparito ang kaaway. Sino po yung kaaway? Walang iba kundi si Satan. Upang pumatay, magwasak at magnakaw. Ito po yung purpose ni Satan kung bakit siya po ay paruot parito sa ibabaw ng mundo. Sapagkat gusto niyang wasakin, gusto niyang patayin ang pananalig, ang pagsunod, ang pananampalataya ng napakaraming tao. Gusto po niyang wasakin ang magandang relasyon ng bawat pamilya, ng bawat mag-asawa, ng bawat samahan. Gusto po niyang nakawin sa puso at isipan ang kagalakan, ang kasiyahan at kapayapaan. Yan po ang laging trabaho ni Satan. Pero sabi ni Jesus, naparito ako sa ibabaw ng mundo para ang tao'y bigyan ko ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mangyayari po yun. Yung dalawang sinabi ni Jesus, sa pamamagitan po ng ating mga gagawing desisyon sa ating mga buhay. Nasa ating pong mga kamay ang magiging pagbabago ng ating buhay. Negative and positive situation. Okay, puntahan po natin yung number 1 point ng ating message. Your decision determine blessing or destruction. Yung ating gagawing pagpapasya, ito po yung magdadala sa atin. Kung sitwasyon na isang buhay na pinagpala, excuse me po, o isang buhay na talagang pawasak, pasira. Kung gusto po natin ang isang buhay na pinagpala, sa atin pong mga kamay manggagaling, sa atin pong mga sarili manggagaling, ang decision making sa tulong ng Diyos. Kung gusto po natin isang buhay na parang isinumpa, wala ka na nakikitang magandang senaryo sa buhay mo, yan po ay magsisimula sa ating mga desisyon sa buhay. Okay, tingnan po natin yung sinasabi ng Diyos. Excuse me po. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ito po yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita in the book of Deuteronomy chapter 30 verse 19. Sabi ng Diyos, saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayoy inilalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. So makikita po natin, binabanggit ng Diyos from Holy Scripture, mula sa banal na kasulatan, na tayo po pala ang magpapasya. Tayo po pala ang magdi-decide kung ano po yung dapat nating piliin.
Sabi ng Diyos, kung ang pipiliin mo'y buhay, yan ang piliin mo. Pero kung pipiliin mo'y kabatayan, yan, ikaw ang pumili niyan. Kung pipiliin mo'y pagpapala, piliin mo yan. Pero kung pipiliin mo'y sumpa, isang miserableng buhay, ikaw ang pumili niyan. Kaya sabi ng Diyos, inilalahad ko sa inyo. Narito, sabi ng Diyos, ipinakikita ko sa inyo, inilalahad ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo, pero hindi sa Diyos manggagaling. Ikaw at ako, ang sabi ng Diyos, piliin nyo kung ano ang tama. Kayo ang pipili. Choice nyo yan. Kung gusto mo ng sumpa, ikaw ang pipili niyan. Kung gusto mong pinagpalang buhay, ikaw ang pipili niyan. Kung gusto mong isang buhay na ganap, ikaw ang pipili niyan. Kung gusto mo ng isang patay na buhay, malungkot, miserable, ikaw ang pipili niyan. So, maliwanag. Wala tayong pwedeng sisihin. Kung ano yung ating pinagdadaanan ngayon sa buhay. Kung ano yung ating sitwasyon ngayon sa buhay. Kung ano yung nararamdaman natin ngayon sa buhay. Punong-puno ka ba ng batbat ng kalungkutan, kahirapan ng damdamin, hinanakit, galit, puot, sama ng loob? Kapatid, ikaw ang pumili niyan. Choice mo yan. But ngayon, ikaw ay may kagalakan, may kapayapaan, may kapanatagan. Ikaw ay kontento sa iyong buhay. Kahit yung mga pangarap mo sa buhay ay hindi pa nararanasan, hindi pa dumarating, pero ikaw ay may kapayapaan, may kapanatagan, may kakaibang kaligayahan na hindi mo kinukuha sa mga bagay ng mundo sapagkat ang kaligayahan mo ay nagmumula sa Panginoon, nararanasan mula sa loob at nag-o-overflow mula sa labas. Pinili mo yan. Choice mo yan. Kaya, I want to encourage to all of you, my beloved brothers and sisters, pakatandaan nyo, napakahalaga ang ating ginagawa na major decision sa ating mga buhay. Sa lahat ng ating gagawing pagpapasya, ingat po tayo. Baka mamaya, magkamali po tayo ng pagpapasya sa ating buhay. Baka mamaya, bigla po tayong malihis ng pagpapasya sa ating buhay. Yung palang ginagawa nating pagpapasya ay hindi na pala ito nakaugnay sa kalooban ng Diyos. Ang magiging consequence po niyan, walang hanggang kasipayuan, kawalan ng pag-asa, kalungkutan. Kaya nga po, maraming tao ay nagpapakamatay. Maraming tao ay inuubos na lang po ang panahon sa maraming bagay sapagkat wala nang kwenta sa kanyang mabuhay, sapagkat nagkamali siya ng desisyon sa kanyang ginawa sa buhay. Alam niyo po ba, para matama ang ating desisyon, napakalaking bagay po na meron tayong tamang relasyon sa Diyos. Kapag wala po tayong tamang relasyon sa Diyos, hindi po talaga halos magiging tama yung ating desisyon na gagawin sa pang-araw-araw. Lahat ng mga taong dumadaan sa matinding pagsubok, matinding problema, matinding kalungkutan, ito yung mga taong walang tamang relasyon sa Diyos. Mayroong relihiyon, but wala po siyang tamang relationship sa Diyos. Ang mga taong laging tumatama ang kanyang desisyon, ito yung may malalim na pagkakilala at relasyon sa Diyos. Kaya nararanasan po niya ang isang buhay na matatag, payapa, masaya. Isang buhay na laging may pag-asa kahit marami siyang pagsubok, kahit marami siyang pinagdadaanan sa buhay. Dahil laging tama yung kanyang ginagawang desisyon, meron siyang nakukuhang lakas, meron siyang nakukuhang tulong, meron siyang provision, meron siyang favor, sapagkat laging tama, konektado sa kalooban ng Diyos ang kanyang decision making na ginagawa sa buhay. Kaya po, mga kapatid, makikita po natin, your decision determine blessing or destruction. Kaya napakahalaga, ulitin ko, ingat po tayo sa bawat araw, bawat saglit,
bawat oras na ating ginagawa ng mga pagpapasya sa ating mga buhay. Sapagkat nandyan ang Diyos, pero sa atin po ipinagkatiwala ng Diyos. Inilalahad ko sa inyo ngayon, sabi ng Diyos, ang isang buhay o kamatayan, at pinagpalang buhay o isang sinumpang buhay. Kayo ang pili. Piliin nyo kung ano ang mabuti at tama. Sa umaga pong ito, napakalaki pong breakthrough sa ating buhay na tayo po ay nagpasya. Mas pinili po natin ngayon na unahin ang Diyos at dumako sa lugar na ito. At dahil tayo ay nagpasya, nag-decide na unahin natin ang Diyos, tingnan niyo po ngayon, nararanasan natin ang presensya ng Diyos, nakapagbabalik tayo ng pasalamat sa Diyos, at naririnig natin ang Kanyang salita na magbubunga sa atin na magandang resulta sa ating mga buhay. Amen! Doon pa lang po, panalo na po tayo. Wala pong lugar sa ibabaw ng mundo na makakakuha po tayo ng wisdom mula sa Diyos, kundi ang isang tamang lugar na kung saan nandoon ang presensya ng Diyos. Wala pong eskwelahan, kahit mga napakataas na kwalidad na eskwelahan, University of the Philippines, UST, LaSalle, Adamson, kahit dyan po tayo pumasok araw-araw, pero hindi natin makukuha dyan sa ganyang mga eskwelahan karunungang sekular. Pero yung karunungang mula sa Diyos, hindi natin makukuha dyan. Sapagkat hindi itinuturo dyan sa mga university yan yung aral at wisdom mula sa Diyos. Pero sa mga ganitong lugar, praise God, makakaranas po tayo, mararanasan po natin ang divine presence ng Diyos. Magugulat ka bakit may nararamdaman ka kakaiba. Kasi po yung presensya ng Diyos, sabi ng Diyos, saan man may 2 o 3 na nagtitipon, nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya nandoon po nararamdaman natin yung presence ng Lord. At yung pong salita ng Diyos na atin po ngayon pinakikinggan, ito po yung wisdom mula sa Diyos. Ito po yung knowledge mula sa Diyos. Ito po yung huhubog sa atin. Ito po yung mag-i-equip sa atin. Ito po yung magbibuild ng ating faith and belief. Kaya po patuloy po tayong lumalalim, kaya patuloy po tayong lumalago. At the same time, tumatama yung ating mga desisyon sa buhay. Why? Sapagkat lumalalim yung ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan po ng paikinig at pag-aaral ng Kanyang salita. At the end of the day, ang magbe-benefits po nun, ang bawat isa po sa atin. Kapag tumatama na lagi ang ating mga ginagawang desisyon sa ating mga buhay. Okay, second point. Your decision affect your family. Sa bawat desisyon palang gagawin natin sa ating buhay, laging apektado ang ating pamilya. Kapag tumama yung desisyon natin, dadaloy sa pamilya natin. Kapag sa ating ginawang desisyon sa ating buhay, sumablay, naging problema, damay po ang pamilya natin. Pasinin niyo po, kahit isang miyembro lang po ng ating pamilya ang nagkamali sa kanyang buhay, may ginawa siyang palpak dahil sa kanyang maling desisyon, yung nananahimik na kanyang part ng kanyang pamilya, damay, apektado. Kaya, napakahalaga po na dapat maging maingat tayo sa bawat gagawin po nating decision making, day after day. Kasi once nagkamali po tayo ng decision making sa ating sarili at yan po ay sumablay, nagresulta po yan ng problema, damay po ang lahat ng ating pamilya. Napakasaya po ng pamilya, kampante, payapa, pero dahil sa isang miyembro ng pamilya sumablay ang kanyang desisyon, dahil itong miyembrong ito ng pamilya ay pasaway,
Wala siyang ginagawa na pagsunod sa Diyos. Wala siyang ginagawa talagang tunay na talagang paghanap sa Diyos. Sumablay yung kanyang desisyon. Pumalpak yung kanyang ginawang desisyon. At nagresulta ng isang malaking problema sa kanyang sarili. Pati yung kanyang pamilyang nananahimik na may kapayapaan, may kagalakan, hindi po pwedeng magkaroon ng magandang sitwasyon. Damay din po sila. Lalo tigit, tayo po ay padre de pamilya. Tayo po yung padre de pamilya sa ating pong pamilya. Tayo po yung tinitingnan. Tayo po yung sinusundan. Tayo po yung ina-idolize. Tapos sumablay po tayo sa ating pong decision making. Damay po ang lahat ng ating pamilya sa buhay. Kaya, ito pong ating pinag-aaralan ngayon ay napakahalaga na ating pong matutunan. Napakahalaga na makatch up po natin ng buong-buo ang mensaheng ito sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng isang maganda or pangit na sitwasyon, isang buhay na pinagpala, isang buhay na parang sinumpa at magiging damay ang buong pamilya. Kaya, I hope dito po sa Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church, ang bawat miyembro ng pamilya ay patuloy po na talagang maging maingat. Maging maingat sa bawat kanyang gagawing desisyon sapagkat mahirap maghabol sa huli kapag nangyari yung hindi dapat mangyari. Kaya napakahalaga po mga kapatid, yung tayo po ay marunong munang dumulog sa Diyos. Marunong muna talagang ibabad sa Panginoon. Ano ba yung ating mga desisyon na gagawin? Dapat hindi po tayo talaga bara-bara. Dapat hindi po tayo nag-aapura. Dapat hindi po tayo nagmamadali. Dapat una sa Diyos natin yan idinudulog, inihihingi ng mga signs. And after that, dapat meron tayong mga tamang tao. Mga tamang tao talaga na alam natin na mapapayuhan tayo ng tama. Maiga-guide tayo. Kung ano ba dapat nating gawin? Humingi tayo ng payo. Bago natin gawin isang bagay, bago tayo magdesisyon, dapat tayo muna ikukonsulta. Una sa Diyos, pangalawa sa mga taong alam mong matuturuan ka ng tama, maiga-guide ka ng tama, para hindi po tayo magkamali sa ating mga gagawing desisyon sa buhay. Dito po sa church natin, marami tayong kapatid na talagang lagi sa ating kumukonsulta. Bago po sila may dapat gawin, bago po sila may pasimulan, bago po sila talaga may gustong gawin sa buhay, ay lagi po tayong kinukonsulta at sila po ay napagpapayuhan natin ng tama. At naiga-guide po natin ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa gusto ng tao. Kasi po, sa bawat desisyon na ating gagawin, tiyakin po natin, ito ba'y kalooban ng Diyos? Kapag kalooban ng Diyos yan, ang bunga po niyan ay blessing, favor, provision. Pero kapag ginawa natin ang isang bagay dahil tayo lang ang may gusto, hindi pala kalooban ng Diyos, ipinilit natin yung gusto natin, kahit minsan ay mali, hindi napapanahon. Alam niyo po magiging resulta niyan, sa bandang dulo, problema po yan. Sa bandang dulo ay kabigatan po yan. Pagsubok ang magiging dulot po niyan, distraction. Kaya napakahalaga po na maging maingat tayo. Matuto po tayo talagang mag-intay ng tamang panahon. Matutunan po talaga natin talagang makinig ng tama sa ayon sa kalooban ng Diyos at ayon sa mga taong hinihingan po natin ng payo. Kasi po pagka po ganon, hindi tayo magkakamali sa ating mga gagawing desisyon. Kasi po, dito po sa ating pinag-aaralan, apektado ang ating pamilya kapag nagkamali po tayo ng ating desisyon sa buhay. Kapag sumablay po tayo sa ginawa po nating desisyon sa ating buhay, lahat ng membro ng ating pamilya, instead na sila po ay masaya, payapa, dahil po sa kanila ang problema na ginawa natin dahil sa ating ginawang maling desisyon.
Gusto niyo po bang dumaloy sa ating pamilya ang favor, provision, blessing? Tiyakin natin na yung ating gagawin desisyon ay ayon sa kalooban ng Diyos. May go signal ang Diyos. At kapag yun ang ginawa natin, yung favor and provision and blessing, mararanasan natin. Dadaloy po yun sa lahat ng ating miyembro ng pamilya. Kaya napakahalaga po yung ating mga gagawing desisyon sa buhay. Ang sabi po ng Exodus chapter 20, verse 5, yan po, sabi po ng Diyos, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan. Sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na saling lahi. Tignan niyo mga kapatid, personal na ang Diyos ang nagsalita dito. Sinabihan ang mga Israelita that time. At ang ayaw ng Diyos sa lumang tipan, ayaw niya na ang mga Israelita ay gumagawa ng mga ribulto. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga Israelita, nung pumanik si Moises sa bundok, 40 araw at 40 gabi, si Moises ay nanatili sa bundok na nakipag-communicate, nag-worship, sumamba sa Diyos sa Mount Sinai. Nainip yung mga Israelita sapagkat nawala. Ano po ginawa ng mga Israelitang ito? Nawala pong leader dahil si Moises po ay 40 araw at 40 gabing naglakbay ng napakalayo at pumanik sa ibabaw ng bundok para lang sumamba, magpuri at tanggapin ang revelasyon ng Diyos. Ang ginawa po ng mga Israelita, lahat ng kanilang mga hikaw, porselas, kwintas na ginto ay pinagsama-sama nila, nilusaw nila. Nung malusaw yung mga gintong iyon, sila po ay gumawa ng isang guyang baka, isang bisirong baka. Yun po ang ginawa nila sa mga nalusaw na ginto. At nung mahubog nila yun na parang bisirong baka, yun yung kanilang sinamba, yun yung kanilang niluhuran, yun yung kanila talagang pinagbigay pugay. Kaya nung bumababa si Moises, dala po yung 2 tapyas na bato na nakasulat doon yung 10 utos. Nung makita niya yung mga Israelita ay sinasamba yung rebultong baka, binalibag niya po yun sa sama ng loob. Sapagkat alam niya na ayaw ng Diyos ang bayan ng Diyos ay sa mga larawan, mga rebulto, nagbabalik ng pagbupugay, pagsamba. Pag binasa niyo po ang Old Testament, kaya po nagpapadala ang Diyos ng mga ahas. Kaya po ang Diyos ay pinabubuka ang lupa at kinakain ng buhay ang mga tao. Kaya po ang Diyos ay nagpapaulan po ng apoy from Old Testament. Kasi po ang mga Israelita ay napakatigas ang ulo. Napakaraming ginawang himala ang Diyos. Pero patuloy po silang sumasamba sa mga kahoy, sa mga ribulto, sa mga larawan, sa araw, sa buwan. Kaya dito po nagagalit ang Diyos. Ito po yung ayaw ng Diyos. Kaya dito po sa church na ito, mapapansin nyo po, para po sa mga baguhan, wala po tayong larawan dito. Wala po tayong ribulto. Sapagkat sinabi yan ng Diyos, Exodus chapter 20, huwag kayong magkakaroon ng kahit anong uri ng ribulto, larawan. Larawan na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, rebultong isda, rebultong halaman, rebultong tao. Sabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon. Sapagkat ako'y Diyos na mapanibughuin. Huwag niyo silang luluhuran. Huwag kayong luyukod. Huwag kayong luluhod sa mga larawang iyan.
sa mga rebultong iyan, sapagkat ang gusto ng Diyos, sa yung Diyos na hindi nakikita, ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, ang gusto ng Diyos sa yung sinasamba natin, sa yung pinaparangalan natin, sa yung pinapupurihan natin, sa yung ating patuloy na pinaglilingkuran, ang Diyos na hindi nakikita, walang itsura, walang larawan, pero lubos na nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit wala tayong larawan, rebulto sa church na ito. Dahil sabi nga ng Lord, Exodus chapter 20 verse 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Seloso ang Diyos. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na saling lahi. Kaya, apektado po ang pamilya ng isang tao. Up to 4th generation, kapag ang Diyos ay nagparusa dahil mali yung ating ginawang desisyon. May utos na po May utos na. Tapos babaliwalain pa ng tao. Ang gusto ng Diyos, sumamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Worship in the Spirit and truth. John 4 verse 24. Yan ang gusto ng Panginoon. Ang Espiritu'y walang anyo, walang laman, walang itsura. Ang Espiritu, wala kang makikita, pero may mararamdaman ka. Yung po ang Diyos. May mararamdaman niya yung kapangyarihan niya, yung galaw niya, yung kilos niya, pero wala tayong makikitang image ng Diyos. Pero kapag ang tao ay natutong sumamba sa isang Diyos na walang itsura, walang larawan, ang galaw ng Diyos ay hindi natin kayang limitahan. Pero kapag pala tayo ay nagpasimula na sumamba sa ayaw ng Diyos, binali natin yung utos ng Diyos. Sabi diyan, kahit yumukod ka lang, magpatira pa ka lang. Kaya, pasalamat po tayo sa Diyos. Dahil niloob ng Diyos, ibinukas ng Diyos yung ating isip, yung ating puso, yung mali po nating mga practices ng araw. Actually po, yung mga practices na yan, ay hindi naman po yan galing sa ating mga ninuno. Dinala po yan ni Magellan ng mga Kastila sa ating pong bansa. Diyan po sa Cebu, unang dinala po yung uri ng relihiyon yan, yung religion pong pagan religion na yan, na tinuruan ang mga Pilipino sa maling act of worship, na ayaw ng Diyos. Napakalinaw po. Kahit saan po natin anggulo basahin, kahit grade 1 po, maiintindihan yung sinasabi ng Diyos. Huwag kayong yuyukod. Pag sinabi po huwag kayong yuyukod, yung kahit yumukod ka na ng konti. Huwag kang magbibigay pugay sa kahit anong uri ng rebulto, larawan, or Diyos-Diyosan. Sapagkat sabi ng Diyos, ako ang Diyos na mapanibughuin. Parurusahan ko kayo hanggang sa ika-4 na saling lahi. Ano ibig sabihin nun? Hanggang 4th generation. Kaya niyo po, ang 4th generation po sa atin, yung anak mo, apo mo sa tuhod, apo sa talampakan. Hanggang doon, daloy yung parusa ng Diyos. Hanggang apo sa talampakan. Taas nga po ang kamay, no? Meron na po apo sa talampakan dito. Antindi po, no? Ate Luz, may apo sa talampakan. Tignan nyo, sa Ate Luz, meron na. Yung po kasing apo sa tuhod, anak yun ng apo mo. Yung apo sa tuhod, anak yun ng apo mo.
Pag yung anak ng apo mo nagkaanak pa, yun na po yung apo sa talampakan. Tuhod pa lang. Tataka nga ako siya, napakabata nyo pa may apo sa talampakan eh. Tuhod pa lang. Yung apo nyo sa tuhod, pag nagkaanak, yun ang apo nyo sa talampakan. Eh, abutin nyo pa sana yon. Hanggang 4th generation, dadaloy po yung sumpa ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang po mga ribulto Diyos-Diyosan ang nagiging Diyos-Diyosan ng tao sa ating kapanahunan. Makinig kayo mabuti. Ano mang bagay na meron tayo, na higit mong pinapahalagahan yan, at nawawalan ka na po ng panahon para sambahin, para paglingkuran ng Diyos, yan po'y sa harap ng Diyos ay nagiging idolatry. Ulitin ko po, maski po yung hanap buhay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, wala ka ng panahon sa Diyos. Subsub ka sa paghahanap buhay, ni hindi ka na makapanalangin sa Diyos, ni hindi ka na makapagbasa ng Bible, ni hindi ka na makasamba pag-araw ng linggo, sapagkat kulang na kulang ang oras mo sa hanap buhay mo. Kapatid, yan po ay idolatry sa harap ng Diyos. Sa ano sabi ng Diyos? Ako'y Diyos na mapanibog, huin, seloso. Pero niyo po, tayo po bilang mga magulang, yun nga pong asawa natin pag wala na pong panahon sa atin, di po ba? Pag nababaling po sa ibang bagay yung oras niya, wala na pong panahon sa atin, di pa nagdaramdam tayo? Sumasama yung loob natin kasi po ay ala na po siyang panahon sa atin. Yung mga anak natin, kapag nadadivert na po sa ibang bagay yung mga oras nila at panahon, wala na po sa ating atensyon, wala na po ibinibigay na panahon. Di po ba masama yung loob natin, hindi natin sinasabi? Kasi po, nalulungkot tayo. Kasi po nakikita natin na talagang parang binabaliwala na po tayo. Eh how much more ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Na siyang lumikha, siyang nagpahiram ng buhay sa atin, o anumang meron tayo, whatever na meron tayo, yan po lahat ay mula sa Diyos. Tapos babaliwalain natin siya. Inuubos natin ang ating oras, panahon sa maraming bagay na meron tayo, pero wala tayong panahon sa Diyos. Bakit hindi magdaramdaman Diyos sa atin? Kaya sa ating pong kapanahunan, hindi lang po mga ribulto, larawan, ang nagiging idolatry ng maraming tao. Marami po. Kaya po, ingat po tayo. Baka po mamaya, nagiging Diyos-Diyosan na po natin yung maraming bagay sa buhay natin. Baka po mamaya yung maraming ating pinagkakaabalahan ay nagiging Diyos-Diyosan na po natin, ay nakalulungkot na ang Diyos po ay tapikin tayo. Alam niyo po yung tapik ng Diyos? Pag ang Diyos tumapik, mabigat po yun. Pag tinapik tayo ng Diyos at nagpaalala siya na parang sinasabi niya, anak, wala ka ng panahon sa akin. Inubos mo na yung oras mo, panahon mo sa mga bagay na yan. Hindi mo man ako naaalala pag siya po'y tumapik. Grabe po ang tapik ng Diyos. Magigising ka isang araw, maluluha ka. Kailan? Kailan tayo magbibigay ng panahon at oras para paglingkuran, para parangalan, para pasalamatan, para sambahin ng Diyos? Kung halimbawa, ikaw ay nakaupo na sa upuan na meron 2 gulong at ikaw ay nakangiwi na. Gusto niyo po bang maranasan yung mga kapatid? Mahirap po yun, na doon ka iiyak, doon ka magkukumahog, kung kailang ikaw ay nakaupo na sa upuang meron 2 gulong. Tapos iyak ka ng iyak, nakangiwi ka na, patay na yung kalahating katawan mo, at magsisisi ka, sasabihin mo, Lord, pagalingin mo lang ako. Pagalingin mo lang ako, ikaw na yung uunahin ko. Hala na, nakalulungkot. Huli na ang lahat. Marami akong taong naipag-pray. Kung kailang meron ng cancer, stage 4, indifferent cancer. Ang dami kong naipag-pray ng mga tao, stage 4, malala na po yung sakit. Doon umiiyak. Doon nagsusumamo. Doon nila gustong bumawi sa Diyos. Ayan, ala na, stage 4 na eh. Pinatawag tayo para ipag-pray, pero doon nagsusumamo sa Diyos, nagsisisi, kung maibabalik lang daw yung dati, na malakas pa siya, malusog pa siya, gusto niyang bumawi sa Diyos.
Gusto niya magpasalamat sa Diyos. Gusto niya sumamba sa Diyos. Gusto niyang paglingkuran ng Diyos. Kaya lang, ala na. Meron na siyang cancer. Stage 4. Nakalulungkot. Dinadialysis na lang. 3 beses isang linggo. Kaya, namali kasi ng desisyon sa buhay. Nung panahon ng kalakasan, nung panahon ng kasibulan, nung panahon ng malusog siya, wala siyang ginawa sa Diyos. Binabaliwala niya ang Diyos. Akala niya ay habang panahon yung kanyang nararanasang lakas, kalusugan. Akala niya ay hawak niya yung kanyang buhay. Akala niya ay kontrolado niya yung kanyang buhay. Kapatid, pag malaki sa harap ng Diyos, kapag ang Diyos ang pumitik, kapag ang Diyos ang tumapik, magigising tayo sa katotohanan. Kaya lang, napakapalad natin kapag may himalang nangyari sa buhay natin. Pero napakasarap na bago tayo pumanaw sa ibabaw ng mundong ito, bago tayo mawala sa ibabaw ng mundong ito, alam nating tama ang naging desisyon ng ating buhay, ng ating sarili. Sapagkat lagi natin siyang inuuna na parangalan, papurihan, sambahin, at ginagamit natin yung ating buhay para siya ay paglingkuran. Anumang oras tayong pumanaw sa ibabaw ng mundong ito, asno tayong haharap sa Panginoon, sapagkat tayo ay naging mabuti at tapat na anak at lingkod ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, tandaan po natin, maging maingat tayo sa bawat decision nating gagawin sapagkat apektado ang ating pamilya. Hanggang 4th generation, sinabi ng Diyos, kapag hindi tayo naging tama sa ating mga desisyon. Third point, your decision affect your future. Apektado po ang ating kinabukasan pag nagkamali tayo sa ating mga pagpapasya sa buhay. Maging maingat tayo. Instead na meron tayong inaabangan na magandang kinabukasan, but tayo po'y nagkamali ng ating pagpapasya. Na-impluwensyahan tayo ng mga maling kasama sa buhay. Tandaan niyo po, malaki po ang epekto sa bawat decision making natin kung sino po lagi yung kasama natin. Kasi sila po yung makaka-influence sa atin. Kaya napakasarap sa ating buhay, laging tamang tao yung ating kasama, yung ating nakakausap. Kama mo ay drug lord, ano mangyayari sa'yo? Magbebenta ka ng shabu. Kapag naging kabarkada mo ang drug lord, magbebenta ka ng shabu. Ay, pag nagbenta ka ng shabu, ano kahantungan mo? Dahil nagkamali ka ng kasamang tao, nagkamali ka ng pasya, ang dulo po niyan, mapait na karanasan. Pinakamahina po niyang kulungan. Buti nga, lalo na po sa Duterte eh. Kundi pinakamahina, tukhang ka dyan. Amen. Kaya, kung sino po yung kasama mong tao, mai-impluwensyahan ka niyan. Kaya masarap pong kasama yung mga taong matatalino, mga taong may pangarap sa buhay, yung mga taong mayroong pong totoong relasyon sa Diyos. Kasi po, pag nasalita po yan, i-epekto po sa iyo yan. Kapag sinabihan ka niyan, kapag pinayuhan ka niyan, pag tinanggap mo yon, mapapanuto po tayo. Matatama tayo. Kahit mali po yung ginagawa natin, kapag meron kang kasamang tao na pinangangaralan ka, tinuturuan ka, kahit alam nilang masasaktan ka, pero sinasabi yun po yung masarap na kasamang tao. Kasi minsan po, gusto po natin kasama, yung inaayunan po tayo eh. Ayaw po natin tinuturuan tayo eh. Mali po. Ako po, mas gusto kong kasama yung itinatama ako. Ako po, mas gusto kong kasama yung tinuturuan ako ng tama kahit masakit. Bakit po? Para sa akin po yun. Mahirap po kasama yung panayang ayon. Ito'y ginagawa ko, pero hindi pa ako sinasabihan. Hindi po ako matatama nun. Kaya yun po yung pangarapin natin mga kapatid, na meron tayong mga tao kahit 2, 3, 4 na kasama na may tapang, may lakas ng loob, na sinasabi sa iyo yung tama kahit masakit. Yun po ang i-treasure nyo mga kapatid. Huwag kayong magdadamdam. Kapag meron kayong mga kaibigan kasama sa buhay, laging kasama, na lagi kang pinapangaralan, lagi kang tinuturuan, kahit masakit magsalita, i-treasure mo po yun, mahalin mo. Bakit? Kasi yan ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo, sa atin. Mahirap na kasama po yung mali na, yung ginagawa natin, tinotolerate pa tayo.
hindi po yung totoong kasama. Kasi po, ibubuyo po tayo noon sa maling direksyon. Mas masarap kasama yung mga taong sinasabihan tayo ng pangit at masakit dahil tinatama tayo sa mali nating pag-uugali, mali nating ginagawa, yun po ang masarap kasama. Kasi po, daig pa natin ang merong magulang sa mga ganong mga tao. Kasi po, lagi siyang handang mangaral, magtuwid sa atin sa kapakanan ng ating ikabubuti. Kaya apektado po ang ating kinabukasan kapag nagkamali tayo ng desisyon. Kaya po binabanggit ko yan kasi po napakalaking factor kung sino po yung makasama natin. Kung sino yung makasama natin, yun po makaka-impluensya sa atin. Ano ang sabi ng Bible? Proverbs 14 verse 12 o Aklat ng Kawikaan 14 verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito o kapahamakan. Atan nyo yan? Kasi ganyan po ang tao eh. Akala niya, yung lahat ng kanyang ginagawa, tama. Akala niya, lahat ng kanyang ginagawang pagpapasya, matuwid. Pero, dahil gawa siya ng gawa, pasya siya ng pasya, sa tingin niya tama yon. Kasi ala nga sa sinusunod eh. Wala siyang pinakikinggan eh. Ang bossing niya sa kanyang sarili. Kaya lahat ng ginagawa niya, tingin niya tama. Pero ang sabi ng Diyos, may daang matuwid sa tingin ng tao, pero ang dulo noon, kamatayan, kapahamakan. Kaya delikado. Delikado po yung gagawin natin desisyon kapag akala mo lang tama, wala kang pinakikinggan, hindi ka marunong humingi ng payo, hindi ka marunong humingi ng tamang direksyon sa Diyos. Lagi yung gusto mo lang ang gusto mong gawin. Nauopen ka, nasasaktan ka. Kapag merong nagpapayong tao sa iyo, ayaw mo nakakarinig na kinokontra ka. Yun po ang mabigat. Sapagkat ang gusto mo lang, lahat ng gusto mo gagawin mo. Kaya nga sabi ng Diyos, may daang matuwid sa tingin ng tao. Sa tingin niya matuwid. Pero ang dulo noon, kapahamakan. Kaya apektado ang kanyang future. Kasi bossing niya ang kanyang sarili. May pride siya. Ayaw niyang tinuturuan siya. Kaya yung mga taong ayaw tinuturuan, yung mga taong hindi marunong makinig ng tamang payo, wala pong mararating sa buhay yan. Ang tawag po doon, pride. Mapagmalaki. Akala niya, lahat ng ginagawa niya, tama. Ang gusto niya, lahat ng gusto niyang gawin. Pero hindi siya marunong makinig ng tamang payo. Hindi siya marunong mag-intay o ay tubay kalooban ng Diyos. Basta gusto gagawin niya. Kaya, apektado ang kanyang kinabukasan. Kaya mga kapatid, napakahalaga. Tayo po ay maging maingat sa ating mga gagawin desisyon sa buhay. Napakahalaga na meron tayong laging tamang koneksyon sa Diyos. Napakahalaga na meron tayong mga tamang tao na laging kinukonsulta. At kung ano ang magiging payo sa atin, marunong tayong sumunod. Meron kasing marunong humingi ng payo, gusto lang humingi ng payo. Pero pag ayaw niya sundin, ipipilit pa rin niya kung ano yung gusto niyang gawin. Humingi ka pa ng payo. Kung hindi mo susundin yung payong tama kahit mahirap. Kasi nga, yun yung magtatama sa atin. Meron kasi mga payo sa ating buhay, pag tayo nagkamali, papayuhan ka para matama, kailangan sundin. Kasi pag hindi mo ginawa yon, lalong magiging mabigat yung ating sitwasyon sa buhay. Meron tayong mga isasacrifice. Kapag nando tayo sa punto nagkamali tayo ng desisyon, kailangan talaga natin maayos yun, maitama. Kaya lang, mabigat po na maiayos at maitama ang isang sitwasyon. Marami tayong isasacrifice sa ating sarili. Una po, yung ating sarili, kailangan po talagang matutunan po ating tanggapin yung pagkakamali at matutunan po ating magpakumbaba. Aminin yung pagkakasala. Kapag nangyari, pero bakit na tayo magkamali? Dapat, sure, bago tayo magpasya, dapat hindi tayo magkamali. Bago tayo magpasya, kailangan sure bull yung ating gagawin desisyon.
para maingatan po natin yung mga maling senaryo at mahirap na senaryo sa ating buhay para yung ating future ay walang maging problema. Kaya mga kapatid, apektado ang ating kinabukasan sa bawat pagkakamali na ating gagawing desisyon. Last point, many people depend on your decision. Marami palang nakadepending tao sa bawat ginagawa nating desisyon sa ating buhay. Kaya, we need to understand na dapat maging maingat tayo. Akala natin minsan, tayo lang po ang dadanas ng ating maling desisyon. Hindi po. Once tayo pinakapag-desisyon, may mga tao sa paligid natin na sila po'y nakadepende sa atin. Kaya dapat po, laging tama yung gagawin nating decision making. Ano po ang sabi ng Bible? Proverbs 20 verse 7, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang sinusundan. At yung mga kapatid, ginawang halimbawa ng Diyos ang isang ama, ang isang tatay. Kapag yung tatay na ito ay namumuhay sa katuwiran, namumuhay sa isang matuwid na pamumuhay, mapalad yung kanyang mga anak sapagkat siya yung susundan. Yung kanyang pamumuhay, magiging huwaran siya. Kaya nakadepende sa kanya na gagawin sa buhay yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak. Tayo yung nagiging inspirasyon. Tayo yung nagiging role model. Even yung ating mga kaibigan, kamag-anak, kapag tayo namumuhay ng tama at maayos at matuwid sa harap ng Diyos, hindi natin alam, nagiging inspirasyon pala tayo. Ginagawa pala tayong modelo. Nai-inspired yung maraming tao sa paligid natin na hindi natin alam sapagkat nakadepende sila sa ating pamumuhay, sa ating ginagawa sa buhay. Kaya napakahalaga po na sa ating buhay, patuloy na tayo po ay maging maingat sa lahat ng ating gagawing desisyon sa buhay. Sapagkat marami pala ang nakatuon sa ating paligid, especially ang ating mga anak, ang ating pamilya. Tayo ang ginagawang role model. Kung bakit yung mga anak ko ay natutong maglingkod sa Diyos, sapagkat nakita po nila sa kanilang magulang kung paano pong naglingkod sa Diyos. Umepekto po yun sa aking mga anak, sa aking pamilya. Kasi yung po yung nakita po nila sa inyong pastor. Kaya tama po yung ating pinag-aaralan. Many people depend on your decision. Nung magpasya po akong maglingkod sa Diyos, na-impluwensyahan sila, kasama sila. Kaya yun po yung sinasabi ng ating pong pinag-aaralan. Kung ano ang isang ama, kung ano ang isang tao, namumuhay sa ng matuwid, mapalad yung kanyang mga anak sapagkat siya yung susundan, siya yung tutularan. Kaya nagiging influencer tayo. Mabuting influencer sapagkat nagiging tama lagi yung ating ginagawa decision making.